Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayong magsimula or panoorin ang buong video, ay tayo muna po ay magbasa ng mga komento at hinaing at mga opinyon ng mga taong bayan at pati na rin ng mga netizen. War on drugs na inilunsad ng FPRRD admin. Bilang ng namatay na drug lords, drug pushers, drug addict at nadamay na, bystander equals 7,000 katao. Bilang pulis na namatay sa war on drugs, 70 plus pulis. Bilang ng taong niligtas sa mapanira na illegal na drugs, 3 milyong plus na mga tao na hanggang ngayon ay nasa rehab pang iba. Alin ang mas malaga? Ang 7,000 katao na namatay na drug lords, drug pushers at drug addicts o ang 3 milyong kakatao na naligtas sa mapanirang illegal na droga? At sino-sino na ang mga witness ninyo ngayon, mga drug lords? Tama ba yan at ano ang mapapala naming mga mamamayang ayaw at takot sa droga? Pabor na pabor yan sa kanila at yun din noon ang strategy ninyo, Diluma, kaibigan ng mga drug lords. Kaya nga bilyon din ang ambag nila nang tumakbo kang pagkasenador, di ba? Ang mga facts ay lumabas sa pagdinig noon. Kaya galit na sa iyo ang mga sambayan ng takot at ayaw sa droga. How about the lives killed by the drug addict and drug syndicates? Lahat na pinagsasabi ninyong namatay kung ano ang dahilan ng pagkamatay ay nandyan pa sa archive ng pulisiya at anong proof nyo na pinatay silang walang dahilan. Huwag na talaga iboto, lalo na yung pinuno na si Romualdez, kanito gigulo ngayon na. Hindi ka paniwala ang pag-imbestiga, huwag na talagang pabalikin itong mga nasa pwesto ngayon. Tanong nyo sa mga mamamayan kung gusto namin ng drug war, nasa amin ang kasagutan. Ibang klaseng gobyerno ito kung alin yung mga drug lord at kriminal siyang pinawawalan para magkalat ng kasamaan sa bansang ito. Saan na tayo patungo nito? Lalong tumataas ang krimen sa bansang ito at kawawang mga kabataan. Hi! Nagsayang lang kayo ng pera ng bayan. Ang dapat nyo ipokus ay mga napakalaking problema natin sa bansa kung saan ang admin or kung saan dinala ang kaban ng pera ng taong bayan. Hindi tinubat ni PBBM ang pangako niya. Iyan ang ipokus ninyo at hindi itong nakalabas na dilema. Ibalik yan sa kulungan. Kaya nga nakulong yan dahil strong ang evidence niya. Nakakahiya. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat and God bless. Sa Pilipinas na ang current government natin can't do anything about it. Nabasa ko yung statement ng ating Pangulong BBM at sinasabi niya na hintayin na lang daw umupa ang bagyo before pa magawa ng paraan or kapag karoon ka ng rescue operation na talagang effective. Bakit ganun? Ngayon lang ako nakarinig ng isang gobyerno na gumib up para alam mo yun, para mag-responde doon sa natural calamity na kung saan maraming ating mga kababayan ang nakita mo naman lumulubog. Bakit nagkakaganito ang Pilipinas when in fact a lot of money has been extended to that? Nasaan na yung pera? Nasaan napunta yung mga pondo na nilaan para sa flood control projects? Si Professor Ana Malindog. Uy, Prof, maupay na gabi. Si Admar sa MJ po on a Wednesday night. Maupay nga gabi, Admar and MJ, at ako'y tawag nito yung nababalitaan ko yung mga nangyayari dyan sa Pilipinas tungkol dyan sa Bagyong Christine. Grabe na ha, lubog na lubog ang Pilipinas ha, especially ang Region 8. Eastern Samar, apektado masyado, probinsya ko yan eh. Opo. So ako'y nalulungkot sa mga nangyayari. Matindi po ang fact-checker natin, Prof. Bagyo ang pinapadala para suriin kung totoo bang may mga flood control, matibay bang pagkakagawa o nadadala ba yung pera ng gobyerno sa talagang mga tangible, mga proyekto na nasusubukan po tuwing panahon ng kalamidad. Sir, ma'am, sa ganitong issue, ito po ba ay may epekto kung gaano ang pagtingin ng
ng ibang mga kapitbahay nating bansa sa Pilipinas. Na alam naman natin na yearly ang problemang ito and yet walang nagagawang konkretong solusyon sa mga nasisirang infra projects. Oo naman, syempre, hindi lang naman sa Pilipinas ngayon na kumbaga nalalaman kung ano ang calamity at yung gravity ng Bagyong Christine at kung paano ito nire-responde ng ating gobyerno. Lahat ng karatig bansa at saka lahat naman ng nare-report naman yan sa buong mundo kung ano nangyayari sa Pilipinas at the moment. Ito yung sinasabi ko, nakakahiya lang siguro sa Pilipinas na ang current government natin can't do anything about it. Nabasa ko yung statement ng ating Pangulong BBM at sinasabi niya na hintayin na lang daw pa ang bagyo before pa magawa ng paraan or kapag karoon ka ng rescue operation na talagang effective. Kasi nga, wala daw silang magagawa dahil sa bagyo or sa natural na sitwasyon na yan. Sabi ko, bakit ganun? Ngayon lang ako nakarinig ng isang gobyerno na gumib up para, alam mo yun, para mag-responde doon sa natural calamity na kung saan maraming ating mga kababayan ang nakita mo naman lumulubog, 'di ba? At marami ang mataas ang casualty niyan, hindi lang in terms of property, even in terms of human casualty. So parang hindi ko maintindihan. Ang tanong kasi diyan, ang laki ng pondo na binibigay sa flood control. Ilang pondo yan, ilang bilyones yan mula 2023, even 2022 until now. Ang tanong, bakit nagkakaganito ang Pilipinas when in fact, a lot of money has been extended to that? Even Bicol Region, ang Bicol Region lubog, ang Region 8 lubog, especially yung Samar part. Tanong, nasaan na yung pera? Nasaan napunta yung mga pondo na nilaan para sa flood control projects? On the other hand, ang sitwasyon ng Pilipinas, when you talk about bagyo, hindi na bago sa atin. Bata pa ako, siguro mga 6 years old pa lang ako, alam ko na taon-taon, bawat buwan ata, may bagyo na pumapasok sa Pilipinas. With that kind of knowledge and awareness na may ganito tayong natural calamity na nangyayari every now and then, every month sa Pilipinas, ang hindi ko maintindihan, bakit hindi magkaroon ng proactive na solusyon ang current government on this? Ang tanong ko, saan napupunta yung pera na nilalaan supposedly sa, disaster relief operation and even flood control? Kasi hindi lang yan usapin ng flood control Usapin din yan ng tinatawag mong response doon sa natural calamity. Like for example, asa na yung mga boats, yung mga speed boats na pwede mong gamitin, yung mga rubber boats na pwedeng gamitin dyan pag nag-rescue ka. Tapos, asan yung mga tao na dapat nakahanda na? Kasi dapat may preparation before pa dumating ang bagyo. Kasi mayroon naman yung may balita ka naman dapat dyan na darating ang bagyo, ito yung intensity niya, ito yung kanyang gravity. So before that, you have already preparation. After that, you're ready. And then post-bagyo na mga gagawin mo for rehabilitation. Pero it seems that the government is so helpless na i-address itong bagyo na to. And this is not just the first time. This is how many times already. Yan ang sinasabi mo, tama ka nga MJ. Ang fact checker right now ng current government ni Pangulong BBM is ang Mother Nature mismo para ilabas kung ano ba talaga ang nangyayari sa Pilipinas, kung saan ba napupunta ang limpak-limpak na bilyones para dyan sa mga proyekto na dapat na-implement at dapat hindi nagkakaganyan ang Pilipinas. Nakakahiya tayo. Kasi hindi lang naman tayo ang nagkakaroon ng bagyo Other countries, China would face the same thing. Other countries would have the same bagyo at the same typhoon. Malalakas din. Pero look how they respond and look what their government is doing. Ang bilis ng recovery, ang bilis ng responde sa atin. Oh my God, yung ating Pangulo mismo nagsabi na hintayin na lang natin humupa before pa tayo makagawa ng paraan. That's really frustrating and disappointing coming from a president. Pero I'm sorry, Mr. President. I mean, I'm a Filipino. Concerned ako sa lalo na sa aking probinsya. I think devastated ang Samar, both the western, I think eastern and even northern Samar. That's my province So yun na para bang, Diyos ko Lord, hanggang ganito na lang ba tayo?
Hintayin na lang ba nating humupa ang bagyo before tayo makagawa ng paraan? So yun eh, nakaka-disappoint at saka nakakainit ng ulo. Kasi inaano ko yung mga reports na nangyayari at the moment eh. Malaking question yan na dapat tanungin ng mga Pilipino kung bakit until now, ilang bagyo na ang nagdaan under current administration this year, laging ganito ang nangyayari sa atin. At saka one more thing, when it comes to these things, there are already modern technology na dapat magbe-benchmark tayo sa paano ginagawa ang disaster relief and response ng ibang country. May benchmarking ba tayong ginagawa? Di ba kasi may pondo ka naman dyan, magbe-benchmark ka para makita mo kung ano yung, paano mo susolusyonan ang mga ganitong problema. Kasi this is not new eh. This is already supposedly, ano na natin yan eh, experience natin yan. So kung experience mo, at least napapaghandaan mo, di ba? Kasi may mga ano naman tayo, may mga, dapat nagbe-benchmark ka, dapat alam mo kung ano ang mga gagawin mo before and after the bagyo or before pa yung dumating. Pero it seems na hindi ganun eh. Ang laki ng casualty ng Pilipinas with this Christina, hindi lang ito, katatapos lang nung una. Ngayon, andito na naman. Paano yung susunod? Kasi ganito talagang mangyayari na ngayon kasi you have such a problem as climate change. So expected yan. Kasi ang Pilipinas, sentro talaga ng typhoon, storm, and even lindol and even volcano eruption. So dapat ang gobyerno natin proactive, hindi hintayin na dumating at maging reactive. Proactive dapat eh. Before pa dumating, handa ka na. Before pa dumating, mayroon ka nang magagawa. At yung mga proyekte mo dapat, yung perang nakalaan dyan, dapat na-implement. Ang tanong, asan ngayon yung mga yun? Dapat i-account yan eh. Dapat ang mga Pilipino hindi tulog. Tignan nyo yung nangyayari sa Pilipinas. Natural disaster pa lang, walay na tayo. How much more sa iba pang issue? How much more gera, Prof? Nakakainis eh. How much more gera? Hindi nga natin malabanan yung typhoon eh. Makikipaggera pa tayo, Diyos ko Lord. Hindi ko po alam kung paano ako magsisimula sapagkat isang taon na yung nakakaraan. Natetempt po ako na i-play na lang yung opening statement ko last year because it's still timely, very timely. And I remember saying na panay hearing kami dito, and I remember saying na some people would think na hanggang hearing na lang kami. And that was last year. Ngayon parang pati ako nakukonvince na rin. Mr. Chairman, nung Monday po nag-deliver tayo ng privilege speech dito sa plenaryo ukol po sa usapin ng matinding pagbaha. Ang title nga nung privilege speech natin, Anli Baha. Kaya nagpapasalamat tayo kay Chairman Revilla sa pagpapatawag muli ng pagdinig nito. Sana po itong Anli hearings tungkol sa Anli Baha magkaroon na ng pangmatagalang solusyon. Dahil yung Anli hearings mahirap at masakit din po pakinggan lalo na sa isang public servant who hails from the province of Bulacan na laging hinihingan ng resibo kung ano na yung nagawa or po pwede pang magawa doon sa aming lalawigan. Hindi po ako magtatagal sa aking opening statement. I'd rather hear the reports coming from different agencies of the government and perhaps ask questions. Tulad po ng mga nabanggit ng aking mga kasamahan at nabanggit natin doon sa privilege speech natin nitong nakaraang Lunes, nais po nating malaman yung mga sumusunod, no? Una, doon sa SONA ng ating Pangulo at report ng DPWH, 5,500 plus flood control projects ang natapos na. We wanted to find out kung nasan po ito at yun po ba kumpleto at integrated sa isang master plan? Kasi kung hindi, baka baliwala. Ano ba yung real status ng flood management master plan? Pinakitaan po ako ni Senator Amy noong 1972 na meron pong Executive Presidential Decree number 18 na imagine po, nag-i-establish na ng Metropolitan Manila Flood Control and Drainage Council. And the chairman kanina made mention about the 1.14 trillion pesos na ginastos natin the past 10 years.
inaaral ho nating husto yung mga budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pagsamahin na natin ng DPWH, climate change, MMDA, DENR, etc. Tumataginting po na 1.44 billion pesos a day. 1,440 million a day na flood control project. I mean, gaano ho kaya kasakit ito pagka ikaw ay hanggang ngayon may tubig baha sa loob ng bahay mo, wala kang kuryente, pag magtitimpla ka ng kape, lulusong ka sa baha dahil bababa ka ng bahay mo. Naranasan ho namin ito, Your Honors, kaya hindi nyo pwedeng sabihin na wala akong karapatan. And hindi ko sinasabing mabigat yung naranasan namin dahil sa bahay namin sa Bukawi, mismo may baha po sa loob ng mismong bahay namin at sa labas po lampas tao na. Mr. Chairman, bakit ba napakalaki ng pondo na binibigay natin sa flood control kung hindi naman natin napag-aaralan pala? Because it appears parang hindi napag-aaralan. Now, if you look at the feasibility study, Mr. Chairman, gusto ko malaman, epektibo ba itong mga feasibility study na ito? Because this year alone, meron pong 23 billion na nakalaan for feasibility study dito lang po sa DPWH. Kailan po ba talaga magkakaroon ng clear-cut policy? Binabanggit nyo kanina, yung reclamation. I have nothing against reclamation pero wala pa ho akong nakitang reclamation na effective. Siguro, I just need to be convinced na tama itong direksyon na ito. Dahil if you look at here in the Senate, kami ho sa Senado, meron po kaming group chat For the first time, naranasan ng Senado na halos hanggang baywang yung baha dito ho sa labas namin. And lahat ho kami nagtataka kasi parang first time ito, ang laki, ang taas ng tubig. And then you look at outside the Senate, wala na yung Manila Bay, Manila Sands na. Hindi ho ba parang common sense para sa amin, dahil hindi naman po kami eksperto, na sabihing may kinalaman yung reclamation dahil wala nang lusutan yung tubig Kitang-kita ho dito And at the same time, yan po yung dahilan kung bakit gusto ko rin sana, Mr. Chairman, ma-discuss yung status ng implementation ng Supreme Court mandamus ruling dito po sa Manila Bay. Nakasaad po doon na may 13 government agencies to clean up, rehabilitate, and preserve Manila Bay. Actually, nakalagay po doon and make it for swimming. Hindi ko alam kung alam ng mga justices ng Supreme Court yung definition ng swimming, may tubig. Dito po, buhangin po yung nakikita. So, paano magsuswimming sa buhangin? Kaya, nais ko din pong alamin, Mr. Chairman, kung ito ba nangyayari sa atin ay katanggap-tanggap sa ating pamahalaan. Siguro, importanteng maparating natin kay Juan de la Cruz na hindi rin tayo mapakali. Gaya nila, hindi rin tayo makatulog sa gabi. Gaya nila, nangangamba rin tayo anong meron bukas. Tataas pa ba ang baha? Sisirain ba nito yung mga gamit namin? May kikitain ba ako bukas? Meron ba akong gamot na kailangang inumin? Maleleptospirosis ba ako dito? Mr. Chairman, hindi po katanggap-tanggap. Hindi po katanggap-tanggap itong mga nangyayari. Lalo na, masakit po pag ang sasabihin sa ating rason ay malakas kasi ang ulan. Marami kasi yung ulan. Meron po kasing basura. High tide po. At iba pa. Hindi po mababalik ng mga dahilang ito yung buhay ng ating mga kababayan na nalunod, na kuryente, namatay dahil sa bagyo, pati na po yung libu-libong halaga ng ari-arian nila, milyon-bilyon na winasak ng rumaragasang tubig baha, bagyo na ating naranasan. So again, Mr. Chairman, I would like to put on record my full cooperation and support kung ano man ang ating ano man ang kahihinatnan nitong hearing na ito, bagamat pangungunahan ko po kayong lahat, Mr. Chairman, and I don't think anyone can blame me
how I'm feeling right now because taon-taon na lang po ito and it has worsened. Thank you, Mr. Chairman, and I expect a fruitful and meaningful discussion Yes, thank you. in this particular issues. Thank you. Preparing it. So next year, Honor. this year yan. Yes, it's Okay. now And now it's ongoing po. 2027, It's ongoing. Secretary. So the timeline, it will take. Wala naman nung pandemic siguro nang nangyari between last year and this year. Well, I think the process lang po kasi, the process of doing the detailed in design for this type of mega projects takes time because we have to go on ground na po ito eh. Sige, Secretary. I just wanted to, sabi ni Senator Amy, tapos isisiro daw yung foreign assisted. So, hindi ko alam kung ano pa yung mapifeel natin, Secretary. Magkaibigan naman tayo, Secretary, and I know you share my sentiment, Absolutely. Secretary. I have been a senator for more than 6 years now, and I have to correct my colleagues here in the Senate at correct myself as well when I said the same thing over and over again because everyone na kinausap ko nitong nakaraang Karina, ang lahat nagsasabi, mas worse. Yung dating hanggang bewang, lagpas tao na. Yung dating hindi binabaha, binabaha na. Hindi inaabot na bahay, binabaha na. So, I don't know how else to say this, Mr. Chairman. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos, na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Hindi rin nakatulong, tingin ko, Mr. Chairman, hindi nakatulong kasi patsi-patsi nga po eh. Sana ang hiling ko na lang po ay kahit na hindi po masisimulan next year, makita po natin talaga yung master plan para po meron ding confidence yung mga kababayan natin that it's really moving, Secretary. Kasi kung titingnan nyo po from last year tsaka this year, baka walang magsabing nag-improve talaga sa amin and I'm speaking from personal experience. So again, Secretary, and I mentioned this yesterday, I don't see anyone who can lead DPWH other than you. We trust you. We trust you since last year and the day you assumed office. And sana huwag nyo kaming biguin, Secretary. Secretary, can I assure you, Your Honor, that we will put priority on this project. I've just been handed actually the documentations on this project already, Your Honor, and this will be the basis for us to pursue this project. Secretary, do you have any idea magkano ba ang kakailanganing pondo para hindi to maging patsi-patsi? Kung talagang poponda mo, for example, para masolve ang problema in Bulacan, for example, magkano ang pera ng gobyerno ang kailangang gastusin para masolve ang problema dyan sa baha? Do you have any idea? On a project-to-project basis, siguro, Your Honor. So talagang magpapatsi-patsi pag ganon? I think, let's say, Kasi kung halimbawa, for this project, 200 billion, 300 billion, ganon? for this project alone, it will cost 130 billion 130 billion Yes. for that. for this project alone. Chairman? Mr. Chairman? Mr. Chairman, siguro just to manage then our expectations, Secretary, kasi parang nabanggit nyo, for the master plan, feasibility study, parang it takes one presidency to finish it. Absolutely. Tama po ba? And then it's the next presidency who will implement the project. So I guess babalik tayo, Mr. Chairman, dun sa konsepto ng continuity. Kasi meron din ho tayong maling ugali na tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng proyekto. So kaya nga parang lumalabas, paulit-ulit ho yung plano kasi tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng plano. Di ba? Kasi katulad nga na nabanggit ko kanina, noong 2013, meron na nga tayong master plan for flood management in Metro Manila. So hindi ho natin alam, nasunod ba ho tong plano na to? Because this plan would take 20 years.
to So implement. siguro natuloy ho ba tong plano na to, or pagkatapos ho ba nung Pinoy presidency, nabago ho ba ang plano nung Duterte presidency up to ngayong Marcos presidency? Natuloy ho ba? Your Honor, tuloy-tuloy po yung master plan for Metro Manila. So ito ho na-i-implement. Yes po. Thank you, Mr. Chairman. Last, no? Feasibility study ako ho, Mr. Chairman, just share to the body. Nag-fund po ako ng feasibility study. It took them 2 years, Mr. Chairman. And I mentioned this last year also. 2 years po, alam din ni Secretary, it was not his term then. 2 years yung feasibility study. Nung nagawa po yung feasibility study, hindi rin po in-implement, Mr. Chairman. Tapos, noong pinag-usapan namin ni Secretary, I remember that day, Mr. Secretary, when we talk about it. And ang sabi, kulang-kulang yung feasibility study kaya hindi ma-implement dahil hindi din magiging integrated o wala ding impact. 2 years po yung hinintay ko nun, Mr. Chairman. Ako pa ho yung nag-push para mapondohan yon. Hindi din po in-implement dahil kulang. Sino yung nag-feasibility study? Sila. Sino yung nagsabing kulang? Sila din po. Sana, Secretary, makita natin itong ganito kasi kung 23 billion po yung feasibility study proposal for NEP this year, we wanted to find out, no? Kasi ang hirap po, no, Mr. Chairman, napakahirap talaga natanggapin eh. Yung 5,500 kunyari na programs, parang lumalabas, kaya natin ito ginawa dahil ito yung maliliit, kaya patsi-patsi. Pero yung malalaki, sana, Secretary, magsalita din po kayo. Kasi yung malalaki hindi pinondohan. Siniro. Yun ang sabihin nyo sa buong Kongreso. Kaya maliliit yung ginagawa namin. Kaya sa totoo lang, wala ho talagang impact. Yun ho yung lumalabas, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Secretary. Baka gusto mo sumagot. Importance of being integrated doon sa mga plano at projects ng gobyerno sa flood control. Ang capacity po of one trash truck is 20 tons of garbage. And this early morning, I watched your interview, Secretary Bonoan, and when you said 70% of the internal drainage system of Metro Manila is already silted with waste. 23 years ago, at 23 years na po ang nakalipas,